Okay po, maraming salamat sa Brother Bryle, sa napakagandang awitin. Mag-review po tayo ng pag-aralan natin last time. Naniniwala po tayo na, lecture time na naman, Medyo naantok na naman tayo. Huwag yung tulugan mga kapatid, Tanong tayo para kaya pwede tayong tumayo pag naantok tayo ng konti. So, manalangin muna tayo sa Panginoon muli at sa ating magpapatuloy. Upo na lang po tayo. Amang Diyos sa langit, muli po kaming papasalamat na mabigyan niyo po kami ng pagkakataon makapag-aral mulit, makapakinig na iyong salita, katotohanan, at dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng padayong lakas at ganoon din po sa akin, sa lahat po ng mga kapatiran. In Jesus' name we pray. Amen. So, mag-review po tayo sa napag-aralan natin. Ang stand po ng church natin, nung tinayo ni Jesus Christ, yung simbahan ay kailan? During His earthly ministry, Pentecost, kailan? Earthly ministry. Specifically, kailan? Review tayo. Nung tinawag niya, sino? Yung disciples, inordain niya as apostles. So that's the time nagsimula yung church. Tapos pinag-aralan din natin yung acronym na Baptist Distinctives Overview. At kung ano-ano pa. So pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin about sa letter B. Welcome to our series, Baptist Distinctives. Bakit ba tayo Baptist? Yung letter B, napaka-importante niyan. Yan ang nag-spark ng Reformation. Ano ibig sabihin ng Reformation? Meron tayong tinatawag na Dark Ages. Sa history, pinag-aralan to. Dark Ages, bakit tinawag na madilim? Okay? Di ba kapag gutom ka, nandidilim yung paningin mo? Hindi yun. Hindi yun ang Dark Ages. Dark Ages, kasi when it comes to government, sino yung pinakahuling empire, world empire ang namuno? After ng Roman Empire, wala na. So, nasanay ang mundo na merong isang namamayagpag na namumuno sa lahat. Mula sa mga Babylonians, Assyrians, Persians, Greek, and then Romans. So, kumbaga, isipin nyo, ang Pilipinas, halimbawa, walang konkretong sistemang papaano yung mundo yung Pilipinas pamamahalaan. So, ganun yung mundo ng Dark Ages. Isa yun sa mga reason. Pangalawang reason, kung bakit Dark Ages, kasi yung Bible ulit ay light. Anong ginawa ng Catholic Church? Pasensya na kayo, history pag-usapan natin ng konti. Anong ginawa ng Catholic Church? Tinago nila yung mga Bible sa church, sa mismong church, at literally, yung Bible nakakadena sa mga pulpit. So, ang Bible na isulat sa Greek. After ng Greek language, nabanggit natin ito last time, yung lingua franca, Latin. Tapos yung Latin, after ng Latin, yung Old English. Okay? Ngayon, ang common language ay yung Latin. Ang nakakaintindi lang ng Bible ay yung nakakaintindi lang ng Latin. Ang Bible, bawal i-translate ang Bible sa English. Kaya nga pinatay si Tyndale at si Wycliffe, yung mga reformers. So medyo mahabang usapin. Pero ang punto, yung Bible, kapag tinago mo, madilim. Spiritually, walang guide sa mga tao. Kaya tinawag na Dark Ages. Spiritually, and sa government, politically, walang namumuno, walang guide. Kaya tinawag na Dark Ages. Now, ang ginamit din ng Panginoon, ang Roman Catholic Church, ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Dark Ages. Sa Dark Ages, pinagpapatay din yung mga Baptist at Trail of Blood. Pero, from the church, from the Catholic Church din, ang ginamit ng Panginoon para mawala sila sa tinatawag na Dark Ages. Kaya, sino ba si Martin Luther? Isa yang pare. Si John Calvin, pare. Ang mga reformers,
mga galing yan sa Catholic Church. So, ang galing ni Lord. Catholic Church ang naging dahilan kung bakit nagkaroon Dark Ages. Catholic Church din ang ginamit ni Lord, yung mga from Catholic, para matapos na yung Dark Ages. O sa mga estudyante, after ng Dark Ages, bibigyan ko kayo ng clue. Anong sunod na age? Simula sa letter R. Age of Enlightenment. So, sisimula sa letter R. Ano yan? Si Ria. Susunod. Ayan. Oh, galing oh. Mihira, Brad. Lapit ng... lapit. Nawala yung takip ng... Renaissance. Yan na yung time na tapos na yung Dark Ages. Now, ang mga reformers, meron tinatawag silang 5 solas. Tandaan nyo to, ha? 5 solas. Pag nagpa-Bible quiz ako, sa, yung sola, pag sinabi mong sola, alone. Okay? Alone. Ang ibig sabihin niyan, alone, ano? Unang-una dyan, yung sola, ano kaya ang ibig sabihin niyan? Ano kaya ang ibig sabihin ng sola scriptura? Sa tingin nyo? Scripture alone. Tapos, sola fide. Ano kaya yung sola fide? Letter F. Ano kaya yung sola fide? Very good. So, ano yun sa English? Faith alone. Yun. Faith alone. Galing ah. Tapos, sola gratia. Grace alone. And then, sola Cristo, Christ alone. And then, sola gracia, ano pa yung isa? Sola gloria. To glory. Glory of God alone. Parang ganon. So, ito yung tinatawag na 5 pillars of Reformation. Ito yung nabuksan yung isip ng mga tao. Nung na-translate yung Bible into English, nalaman nila, mali pala yung indulgence na sinasabi ng Roman Catholic Church. Ano yung indulgence? Indulgence. Tama ba spelling ko? Mahina ako sa spelling eh. Ano yung indulgence? Ito, yung isang kapirasong papel kung saan yung mga tao nagpapakahirap silang magkaroon ng pera hindi dahil para yumaman. Nung time ng Dark Ages. Nagpapakahirap silang makakuha ng pera para makabili ng indulgence. Ano yung indulgence? Ito, pag binili mo sa mga pare, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ticket to heaven. So, indulgence is ticket to heaven. Bibili mo sa mga pare, sa Catholic Church, gagamit ka ng indulgence, and then sure ka na ticket to heaven ka. Eh, nung nabuksan nila yung Bible, nabasa ni Martin Luther, the just shall live by faith. Ibig sabihin, ang matuwid, ang ligtas, ay nananampalataya sa Panginoon. Ang ligtas ay sa pananampalataya na ligtas, hindi sa indulgence. Nabuksan yung isip ng mga tao. Boom. Ngayon, nakikita nyo na yung importance ng Bible. Kaya, ang mga Baptist, ngayon, nasa na mga Baptist noong Dark Ages? Ang mga Baptist, pinagpapatay, nagtatago sila. Kasi bakit? Nung 300 AD, pumipiyok si Pastor, no? 300 AD, 333, kung saan nagsimula si Constantine, nakakanaginip daw siya, quote-and-quote, ng a cross. Ang nakalagay, in this cross you will conquer. Ang nangyari, ginamit niya yung Christianity para mas mapalawig pa yung imperyo niya. Pero mismong siya, hindi siya nabautismuhan. So, kaya meron tinatawag na sa history, Philippine history, pinag-usapan ulit ito. Ano naman yung crusade? Yan yung ginawa nila Magellan nung pumunta sila sa Pilipinas.
Diba? Ngayon, ano ang relihiyon ng Pilipinas bago si Magellan? Bago ang Catholicism? Muslim. Muslim at saka pagan. Okay? And then, parang piliin mo, luluhod ka sa krus o espada, mamamatay ka. So, imagine mo yung totoong mga Kristiyano, yung church na itinayo ni Jesus Christ, yung unang mga totoong Christian, yung mga totoong Baptist, though hindi pa sila named as Baptist, here comes, merong bulaang Kristiyano na magsasabi sa'yo, krus, sa Roman, kaya nga Roman Catholic, kaya nga Roman eh. Galing sa Roma, Constantine. Krus o espada. Siya, anong pag ikaw, tunay kang Kristiyano? Ay, ayoko. Hindi pwede. Ang totoong Diyos, si Kristo. O, patay ka. Kaya ang mga tunay na Kristiyano noon, na hindi pa sila pinapangalan ng Baptist, pinatay. So, in Dark Ages, ganito, meron tinatawag na baptismal regeneration. Madami nang pumapasok na term. Ano naman yon? Baptismal. Ano naman to? Ito daw, isa sa mga maling teachings ng Roman Catholic Church na ang bata, pag nabautismuhan, regenerate. Masisave. Maliligtas. So, halimbawa, nung time ni Constantine, 4th century, 5th century, 16th century, 17th century, 18th, 11th. Yung isang pamilya, Katoliko, Roman Catholic, sa pananampalataya ng Roman Catholicism. May pamilya ako. Yung anak ko, Katoliko kaagad yan kasi binautismuhan siya nung baby siya. Yung ginagawa nila ngayong binyag, tawag dyan, baptismal regeneration. Nung tumanda, nakakilala kay Jesus sa tunay na Kristyanismohan. O, saved na. Sabi ng tunay na Kristiyano, magpabaptize ka. Okay? O sige, ito yung tunay na baptism. Nung baptism mo ng baby, hindi totoo ang baptism yun kasi baby ka pa. Ngayon, anong gagawin? Mapabautis mo. Ngayon, yung pamilya ng taong yon, tsaka yung mga kaibigan niya na Katoliko, oh, ba't ka nagpabaptize? Eh, di ba nabaptize ka na? Kaya sila tinawag na mga Anabaptist. Ito yung rebaptizer. Pero hindi lahat na tinatawag na Anabaptist, totoong Kristiyano kasi may mga kulto din. May mga hindi naniniwala sa Trinity. So, hindi lahat ng nakalagay sa Trail of Blood na nilagay ni Dr. Carol, hindi yan lahat Baptist na totoo. Yung iba dyan, nilagay lang for historical accuracy. Pero yung mga totoong mga Kristiyano, tinawag silang mga Anabaptist. And then later on, tinanggal na yung Ana, doon na natin nakuha yung pangalan nating Baptist. Pero ang distinction ng Baptist, okay, bago pa ma-term to ng Reformation, ito na yung pinaniniwalaan ng mga tunay na Kristiyano. Ang kaligtasan kay Kristo lang, sa biyaya, sa pananampalataya, sa kalwalhatian ng Panginoon. Okay? But the point of our study ngayon, letter B, Bible is the sole authority for faith and practice. Bakit? So, I hope na picturean nyo, no? Kasi baka mag-quiz trip to Boracay. Joke! Walang ganon. Wala tayong pera. Pwede kung may mag-sponsor. Punta tayo sa tinatawag natin na mali spelling. Tradition versus Bible. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng tradition? Pag sinabi nating tradition, ay tradition. Actually, tayo may mga tradition din bilang Baptist. Yung mga nakagawian. Pero pag nag-aaral ka ng church history, pag pinag-aaralan mo na karami, when you say tradition, ito yung mga practices na ginawa ng Roman Catholic Church. Kasi ang Roman Catholic Church, mula noon hanggang ngayon, ang paniniwala nila ganito. Sa atin, anong mas mataas? Biblia o ang simbahan?
Di ba, Biblia? Kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang gagawin ng simbahan. Roman Catholic Church, baliktad. Sa kanila, mas authoritative ang simbahan kaysa sa Biblia. Kasi ang Diyos, ang church naman daw, ang nag-produce ng Biblia. Kung walang church, walang Biblia. Mali. Okay? Bago pa lumabas ang Roman Catholicism, ang Biblia, canonized na 66 books. Kumbaga meron na. Hindi sila, walang proof na nanggaling sa kanila, sila ang nag-produce ng 66 books of the Bible. Okay? So, tradition versus Bible. Dahil ang tingin ng mga Katolik, mas mataas ang church, ang tradition, kung ano ang sasabihin ng Pope, ng Papa, kahit hindi pinagbabawal ng Bible, ito pa rin ang masusunod. Kaya, yun ang ibig sabihin ng ang pananampalataya natin ay nakabase sa Bible, hindi sa tradisyon. Halimbawa, example, meron tayong tradisyon sa mamamalakad. Sa mga Baptist churches, kung ang pastor ay merong preference, pero naiba na yung pastor, pwedeng baguhin yon. Okay? Halimbawa, ako, preference ko, o sige, mga kapatid, simula ngayon, pag magsisimba tayo, wala nang tsinelas. Okay? Hindi ko pwedeng ipilit throughout generation. Kahit wala na ako, dapat wala nang tsinelas, ha? No. Tradition lang yon. Preference ko lang yon. Pero yung Bible, yung teachings ng salita ng Diyos, hindi pwedeng baguhin yon. Hindi nyo pwedeng sabihin, o sige, dahil wala na tayong mga lalaki, ang natira na lang si Marvin, pwede na magpastora. Mali. Kasi ang mga Baptist, tayong mga Baptist, kung ano lang ang nasa salita ng Diyos, naniniwala tayo na ang pastorate, ang pastoring, ang leader ng church, dapat lalaki, hindi babae. Okay? So, sa iba, may mga pastora sa ibang mga Christian church, bahala sila sa buhay nila. Mananagot sila sa Panginoon. Okay? Just for another topic. But, a good example. So, Bible, kung anong sinabi ng Bible, that is the sole authority for faith and practice. Hindi kung ano yung sinasabi ng tradition, ng Pope, or na kahit kung sino man. Biblia ang ating sandigan. Walang bagay na gagawin natin na against sa salita ng Diyos. Now, why? Why sola scriptura? Why Bible alone? Bakit ang Bible consider authoritative? Unang-una, kasi yung founder natin, sinong founder natin? Si Jesus Christ. Kinote niya ang scripture. He quoted the Bible. Nahahati siya dalawa. Old Testament at sa New Testament. Maraming pagkakataon, kinote ni Lord ang Bible, ang Old Testament sa kanyang buhay. So, may mga magagandang quote. Halimbawa, mag-isip kayo ng mga Chinese proverb. Yung 5 mo, tapon mo, bulsa ko. Parang gano'n. Kahit 5 sa kanila, okay lang. May magaganda naman mga ganon. Okay, but it's not authoritative. Okay, pag sinabi ng authoritative from God, ito yung absolute truth. Ito talaga yung totoo. Pag sinabi ng Diyos, ganito, na ang wine raging, hindi dapat tayo nagiinom at naglalasing, absolute yun. Hindi dapat tayo naglalasing. Amen? Naglalasing, nung New Year ba, may naglasing ba? Shot lang. Shot lang, pastor? Oh, hindi dapat tayo nakikilahok sa mga kung ano-ano mga bagay. Ito, may ibang mga ito yung stand ko Pag Kristiyano ka na, kahit hindi mo na kailangang sumali pa kung anong mga group. Wala na, Christian ka na nga eh. Christian ka na, gusto mo pa kung saan sumasali, di ba? Sasali ako sa fraternity na anong hayop? Lion, diba? Mas pinagmalaki mo pa na lion ka kaysa na Christian ka, nakadikit pa sa sasakyan, may lion, no? Lion. Kung John 3:16 na lang idikit mo sa sasakyan mo,
or John 3:35. Yung iba kasi ganun eh. Hindi ko maintindihan. Kristiyano ka na, ba't ka? Magbabayad ka pa ng 50,000 for membership, tapos lalagyan ka lang ng sticker. For what? Now tell me, kung kayo kasama doon, bahala kayo. Kung anong mga fraternity sinasama nyo, bahala kayo. Pero ang stand ko, pag Kristiyano ka na, huwag ka na sumali sa mga ganong-ganon. Papapadel-padel. O hindi, walang padel dito, bayad ka ng 25. For what? Hindi, ang support team ng Christian, ang church. Hindi na yung mundo. Ano-ano lang i-advise sa atin yan. Amen, mga kapatid? Okay? Tayo din kaya tayo ng fraternity. Fraternity ng mga Baptist. Butete. Babayad sila ng 50K din. Ewan ko ba? Masyado tayong fanatic na, hindi, kasama kasi si ganito eh. Kapatiran namin sa gantong fraternity. Ano naman? Wala yan. Jesus Christ, our Lord, King of Kings, Lord of Lords. And we have a relationship to the Father because of Jesus Christ. Okay, next. Ang mga early Christian ay palaging gumagamit ng Biblia para sa kanilang pananampalataya at mga practices. Okay, early Christians. Si Paul, si Timothy, ang mga apostol, hindi natin kailangan ng extra revelation. Pag dumating na yung time na sinasabi ko dito sa pulpit, alam niyo mga kapatid, na naginip ako. Nasa isang building daw ako. Tapos, nakakita ko ng maraming tao at maraming pera. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa church nyo sa Sunday, na ibigay nila lahat ng savings nila. I-transfer mo sa China Bank mo. Pastor, may gumagawa ng ganun? Yes. Dalawa lang yan. Either totoong nangyari yon, pero si Satanas ang may gawa nun. Pangalawa, nanloloko lang sila. Tignan nyo si Kibuloy. Pati dura niya, pinagkakaguluhan ng mga followers niya. Kadiri, sa'yo na yan. Diba? No. Hindi natin kailangan ng another son of God. Another revelations. Yung mga Pentecostal, ang mahirap sa kanila, nakakakita sila ng vision. Pastor, magpapatotoo po ako. O sige kapatid, alam nyo pastor, habang nagpipreach kayo, nakakita ako ng anghel na umaapoy dyan sa likod nyo. Pag kayo, sinabi nyo yan sa akin, sasabihin ko, Brad, magpatingin ka. Magpatingin ka na. Kasi nakataka na hindi namin nakikita. So, hindi na natin kailangan ng mga vision, ng mga trance, ng mga dreams. Pero, marami yan sa panahon ngayon. Si Rudy Baldwin, di ba, yung mga nanguhula-hula. Sila Nostradamus, kung ano. No, Baptist tayo, di na natin kailangan ng ganun. Andito na. Lahat ng mangyayari sa mundo, nakasulat na dito. Okay? Next, the scripture, ang Biblia, ay binigyan ng Diyos ay salita ng Diyos, inspiration of God, at walang mali. Sabi sa akin ng isang Kristiyano, sabi niya, ang King James daw, may grammatical error. Sabi ko, ay hindi po, walang grammatical error ng King James. Bakit? Yung isinulat ang Bible, magkaiba yung English dati tsaka English ngayon. Okay? Elizabethical, Old English. Okay? Hindi dahil mali ang grammar. Iba ang rules of grammar or English before. Ang spelling, ibang-iba. Wala nga letter J. Makakita kayo ng copy ng 1611 ng King James, walang letter J. Walang letter J. Yung Jesus, ganito lang siya isulat. Yan, Jesus. Jesus. Okay, later on na lang yung letter J. Okay? Walang nabanggit ko sa preaching kanina, walang grammatical error, walang historical error. Ngayon, bakit? 66 books. Ilan sa Old Testament? 39. Tama ba? Ha? 39 tsaka 27. Kasi pag pinlas mo yan, diba? 66. 27, ilan ang gospel dyan? Matthew, Mark, Luke, John. Pero bukod dyan,
may tinatawag na Gospel of Barnabas, Gospel of Mary, Gospel of Thomas, Gospel of Judas. Ang daming gospel. Kaya meron tinatawag na canonization. Yung canonization, yun yung process na dinetermine ng mga unang mananampalataya kung ano yung totoong salita ng Diyos. Kaya yung 27, si Apostle John, the last apostle, siya yung nag-close ng New Testament, tapos na. Pero, after nun, may mga nagsulat pa ng mga sacred, quote-unquote, na books. Isa na doon yung Gospel of Barnabas. Yung Gospel of Barnabas, okay, it's not ng forgery. Ibig sabihin, mali. Bakit? Kasi historically, geographically, mali ang recording. Kapag sumulat ka ng isang document, para magiging legit ito, kailangan yung information around them ay tama. For example, nung time ni Rizal, meron na bang isitan? Ay, hindi, unitap na lang. Kasi, may isitan ba dito? Wala. O, unitap na lang. At si Rizal ay pumunta sa unitap. Mali! Bakit? Kasi nung time niya, wala pang unitap. Same. Sa Gospel of Barnabas, ang sabi doon, si Jesus daw, nag-sail sa Jerusalem. Okay? Now, ang Jerusalem, hindi travel by land. Hindi nag-sail. Okay? Geographically, pag may geographically error, mali na yung document na yun. Kasi ang salita ng Diyos, walang mali. Archaeology. Okay? Halimbawa, before, sabi nila, ang Bible mali. Kasi wala namang Nebuchadnezzar na nabuhay na hari ng Babylonia. Pero nung na-discover sa archaeology na merong isang artifacts na merong nakalagay na may Nebuchadnezzar, another proof na ang Bible totoo. Ano pa yon? Scientifically, mali ba ang Bible? No. Okay? Ang Bible, hindi siya science book. But every time na kinukot niya ang science, palagi siyang tama. Halimbawa, yung blood. Na-share ko na to dito blood. Ang sabi ng Bible, the life is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. May tinatawag tayong process of sa history ng Amerika, may tinatawag na bloodletting. Diyan namatay si George Bush Washington. Alam niyo yung linta? Nilagay sa kanya, yung linta, sumisip-sip yun ng dugo. Kasi naniniwala sila nung time ni George Washington na ang sakit nasa dugo. Kaya dapat yung dugo bawasan. So, pinasipsipan ng dugo, 2 beses si George Washington, patay. Contradicting sa Bible. Bakit? Kasi life is in the blood. Pag nawalan ka ng dugo, patay ka. Kaya namatay si George Washington. So, ang Bible, hindi siya science book. But every time na nagsasalita siya patungkol sa science, totoo ito. Right? Ngayon, ang uso ngayong usapan ng mga physicists ay black matter. Yan yung trending ngayon sa mga physicists. Black matter. Kilala nyo si Stephen Hawking, theory of everything. Sabi niya, black hole ang pinagmulan ng lahat. Pero ngayon, wala na. String theory, etc., etc. Ito na yung pinagkakaguluhan ngayon ng mga physicists. Itong black matter, chuchu. Hindi totoo yan. In the beginning, God created the heaven and earth. Tapos, pambira. Hindi na lang kasi kayo maniwala sa Diyos kung ano-ano pa mga research nyo. Kaya nga, mas maraming pananampalataya ang kailangan mo kung hindi ka naniniwala sa Diyos. Search for beginning, origin. Si Lord, Biblia. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng salita ng Diyos. Walang mali. So, ang Bible, pinuserve. Hiningahan ng Diyos, God protected it. That is preserving. God compiled, yun yung canonization, yung banggit ni Pastor kanina. At hanggang ngayon, ang salita ng Diyos nakakapag-transform. Yun yung life-changing. Now, ang mga Mormon, meron silang 4 na sacred scripture. Bible, Book of Mormon, Covenants, tsaka yung isa pa. No? Mali-mali naman. Pag-aralin nyo, maraming grammatical error and historical error. Geographical error. Mali.
so that we may know and God's will and obey Him. Sa Bible, hindi siya tipong, parang pag-isipan natin, yung Bible parang fairy tale. Kasi, parang, pag dinidescribe natin sa mga bata yung Noah's Ark, grabe no, tapos yung picture, nakangiti pa si Noah, tapos yung mga hayop, nakangiti pa, tapos parang ang saya-saya, wonderful. Pero yung Noah's Ark, hindi ganon. Okay, na parang ang colorful, tapos ang saya-saya. Imagine mo, deluvian. Anong ibig sabihin deluvian? Delubyo. Kaya may tinatawag na pre-diluvian, tsaka yung after-diluvian. Ibig sabihin, bago gunawin ng mundo, ng Diyos ang mundo, ang earth, maganda. Pero nung nagunaw na sa pamamagitan ng tubig, catastrophe, wala na. Anong patunay ng Noah's Ark? Yan, yung mga bulubundukin natin. Sa Bible, bago pa mag Noah's flood, there's no such thing as mountain. Walang mountain. Ang mountain ay result ng global flood. Okay? Kaya nga pag ganyan Isipin mo yung dalawang kotse na nagkabanggaan. Okay? Tsaka yung Sierra Madre, pag tinignan mo, para siyang kinat ng mga alon. So, iba't ibang parts ng mundo, ganyan yung mga mountain. Ayaw lang talaga tanggapin ng mga scientists. Kasi feeling nila mas magaling sila sa Bible. Okay? Ang Bible, may mga event na unimaginable. Kaya nga, uulitin ko, hindi lahat ng mga nasa Bible, maituturo ka agad natin sa bata. Paano mo ikikwenta yung mga anak ni, sino ba yun? Anak ni David. Tama ba? Anak ni David, anak ni Solomon. Sila Tamar. Sino ba yung Sila Tamar, yung mismong kapatid, nire-rape. Si Noah, nirape siya ng anak niya. Sino nang rape sa kanya? Si Ham. So, hindi to fairy tale. Kinikwento talaga kung gaano kasama ang tao. Okay? Mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Walang mali, wala kahit isa. Kaya tayo mga Baptist, Bible is the soul alone. Okay? Soul, source of our faith and practice. Kung against sa Bible, hindi natin gagawin. Ito yung sinabi sa Bible, ito yung gagawin natin. Kaya yung Lord's Supper, hindi pwedeng magic flex, hindi pwedeng tang juice, no. Susundin natin kung ano yung prescribed ng Bible. Yung baptism, hindi pwedeng sprinkling. Dapat lubog talaga, kaya nga baptism, baptizo, immerse, submerge. Okay mga kapatid, so meron pa tayong oras para sa question and answer. May tanong kayo? Anything about sa Bible? Mahabang usapan tong Bible is the source of faith and practice. Pero kung meron kayong tanong, someday, pwede nyo naman itanong kahit hindi na related sa topic natin. Sa February, magsisimula tayo ng theology. Kumbira, tindi, no? Yung study of God, yan yung pag-uusapan natin February, tsaka March. Question? May question ba? Kung gusto nyo ma-challenge ang pananampalataya nyo, kausapin nyo yung mga friend nyo na atheist. Diyan, malalaman kung nakikinig ka talaga sa preaching. Sino dito may friend na atheist na hindi naniniwala sa Diyos? O yun, si Camille. O yan, Camille. Kausapin mo yung mga friend mong atheist. Sabihin mo, sa tingin mo, ano yung mga mali sa Bible? Yan. Sabihin naman yan, sabihin, alam mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Saan ang ebidensya? Kung meron Diyos, magpakita siya sa akin ngayon. Mga ganun But again, merong isang argumento na the absence of the evidence is not the evidence.
The absence of evidence is not an evidence. Okay? Nakuha nyo? The absence of evidence is not an evidence. Kung walang ebidensya, hindi ibig sabihin ebidensya yon. Wala naman di ba? So, yun yung isa sa mga argumento. Okay? Pero merong ebidensya. The heavens declare the glory of God. Okay? And the firmament show it is handiwork. Imaginin mo, Big Bang Theory, tapos biglang nagkaroon ng mundo, ikaw galing sa unggoy, di ako naniniwala. Ang hirap maniwala nun na galing tayo sa unggoy. Sa kabayo, pwede pa Pero sa unggoy, paano mo lalaman na may langit? Doon papasok yung the absence of evidence is not evidence. Okay? Ikaw, paano mo malalaman? Diba? Hindi ako naniniwala na may langit, impyerno kasi wala Paano? Ikaw, namatay ka na ba? Ganyan. Kaya nga, faith is the substance of things so for the evidence of things not seen. Di pa natin nakita, pero pinaniwalaan natin. Okay, question. Ayan, Sister Kay. Maniligaw? Ano? Paglilinaw. That's good. Pag pinag-aralan mo ng malalim yung Genesis 1:1, akala kasi natin, balikan natin. Tignan natin, Balikan natin, Genesis 1:1. Wala yung Genesis 1:1 dito, layo naman. Tatanungin ko sa iyo, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of what? Water. Diba? Teka lang. Di ba ang day one light? Bakit may water na ng verse number 2? Ba't may tubig na? Ang Espiritu ng Diyos ay nag-hover, moved upon the face of the water. So, be very careful. Sa mga Sunday school teacher, okay lang naman sa mga bata kasi hindi pa makakomprehend ng mga bata to. Pero kahit minsan yung mga Sunday school teacher, tayo, hindi din natin nakakomprehend. Akala natin, sa day 1, light lang ang binuo. No. God created the heaven and the earth and light. So when you say in the beginning, God created the heaven, when you say heaven, the vast, the whole expanse of the universe. And there is nothing in it. Now, before the heaven and the earth, there is nothing. No matter. Wala kahit isa. Only God. Huwag nating isipin na mayroong universe tas andun si Lord palutang-lutang. No. Wala talaga. As in wala. Si Lord lang. And then, in the beginning, God created the heaven. Boom. That's the whole expanse. Isipin mo Isipin natin. Magandang kwento yan Isipin nyo na lang, puting-puti yan. Wala talaga. Wala. As in, wala. Hollow to. Si Lord lang. In the beginning, God created the heaven. Ito yung buong expanse ng universe. And the earth. And God said, let there be light. Itong light na to, light ba para sa ganyan o hindi natin alam? So, in verse number 2, so when God created the heaven and the earth, there's a water in it. Teka lang, Pastor, parang hindi ko nabasa yan dati. Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And then, babalik tayo sa
sa tanong ni Sister Kay. Anong next na mention ng waters? Anong verse yung next mention ng waters? And let the firmament in the mid the waters, let the waters from waters, and made the firmament and divide waters which under the firmament from the waters above the firmament, and it was so. So, meron tinatawag na firmament. Now, when God created the heaven and earth, in verse number 1, there's an earth in it, and there's a waters in it. And in verse number 6, hinati ng Diyos. Nagkaroon ng tubig dito, hollow, firmament, tapos ng tubig dito. Nagets natin? Parang ganito yan. Earth, tubig. Nagkaroon ng firmament, hollow lang yan. Tapos nagkaroon ng water above. Yan ang earth. Yan. Tapos, yung tanong ni sister, verse number 9, and God said, let the waters under the heaven. Saan yung waters under the heaven? Ito yung firmament, yung heaven. Ito yung waters under the heaven. Ito yung tinutukoy niya. Hindi ito. Be gathered together unto one place. Magsama-sama daw sa isa. Sabihin natin, nagsama-sama na sila. Ito, isa na yan. And let the dry land appear. And it was so. Nagets nyo? So, under the water, doon nang galing yung land. Napaka-amazing ni Lord. Kaya, teka lang, pastor, nasan to? Sa science namin, wala namang ganito. Nung ginunaw ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng tubig, ito yung ginamit niya. And the windows of heaven open. Ito yun. Nakakuha natin? Tapos, nung ginawa din ng Diyos, kaya yung panggaya-tsuri, there is some sense or some truths about it. Pag sinabi mong panggaya-tsuri, ang mundo daw dati, isang tipak lang ng lupa, tapos nagkahiwa-hiwalay. Di ba may ganong studies na alala nyo? Totoo yun. Kasi ito, nung nagkaroon ng catastrophe, diluvian, Noah's Ark, nahati-hati. Yung land na nanggaling sa ilalim ng tubig. Okay? Time na tayo, 2:05 na. Yung mga question na lang, next time na lang natin.